Magpapaalam na po ako. Wala nang ibang pupuntahan si Salve. Siguro naman may pamilya siya na pwedeng kumupkup sa kanya. Patay na yung kinikilala niyang pamilya at hindi niya rin kilala kung sino yung mga tunay niyang magulang. Oo, ampon si Salve. Salve, hindi mo na ba talaga alam kung nasaan ang tunay mong mga magulang? Hindi po eh. Paano ka napunta sa kanila? Basta nung kinasal po kami ni Alfred, doon ko lang po nalaman na may mamanahin po akong pera. Gusto kong malaman kung saan siya nanggaling at kung sino ang tunay niyang pamilya. Wala na akong natitirang oras. Kailangan malaman ko kung si Salve nga ang nawawala kong anak. Sino ka? Hindi ako kaaway. Sino nagpadala sa'yo? Hindi ko naman sinasadyang tingnan ka, kaya lang kamukha mo yung anak ko. Ano po ba nangyari sa anak ninyo? Kinuha siya ng mortal kong kaaway. Sana o makita niyo na anak niyo. Sana nga. Nakarating na kina Alfred at Via ang mensaheng gusto mo iparating sa kanila. Alam ko kung anong iniisip mo. Iniisip mo na naman yung babaeng yun. Ito na ang simula ng paghihiganti ko. Wala na siya, Alfred. Wala na si Salve. Matagal nang patay si Salve. Patuloy pa rin pag-ooperate ni Django ng wedding sa lugar natin. Matigas talaga ang ulo ni Tito Django. Ayan mo, sasabihin ko kay Tito Cesar. Baka gipitin sila. Ano nga pala yung nalaman mo tungkol sa piniimbestiga ko sa'yo? Si Verna Hornales, asawa ng dating Congressman Hornales. Gaya ng alam mo, sila may hawak ng prangkisa ng wedding dun sa region nila. At may mga legit na business din sila. Isa na dun ang farm. At ang balita, gusto nila makaharap ng ibang opportunities para mag-expand dito nga sa region natin. So, ibig sabihin legit siya? Mukha naman. Nandito nga pala siya para sa meeting niyo. Papusukin ka na. Sige, please. Salamat, Lawrence. Kung naging maganda ang resulta ng iyong pagpapahinga sa rancho, hindi yung lumala ang kondisyon mo. Pero hindi rin nag-improve. Kaya kailangan ko rin mag-desisyon kung anong gusto mong treatment sa lalo madaling panahon. I am aware of that, Doc. My recommendation would be still a liver transplant. As soon as we find a donor. So, should I put you on the list? Please do that. Hi, Derek! Hello. Have a seat. Thank you. O ano, nabasa mo na ba yung proposal ko para sa'yo? Magandang deal na yan. Oo nga eh. Pero pwede ba natin gawin 45 days instead of 30 yung pagbayad? Sure. Kung anong maluwag para sa'yo. Okay, then we have a deal. Okay. Gusto mo ba makita yung farm? Sure. Let's go. Okay. Yun naman ang laging sinasabi ng mga pulis. Sila na bahala gagawa nila ng paraan pero wala naman silang nahahanap. Eh, hindi nga natin alam kung ano nangyari kay Harry hanggang ngayon eh. Via, hayaan mo lang ang mga pulis gawin ang trabaho nila. At ano? In the meantime, manginginig lang tayo sa takot sa invisible nating kaaway, Alfred? Ganun ba? Hindi tayo nakakasiguro doon. Anong hindi nakakasiguro ang sinasabi mo? Nilagyan ng dugo yung litrato natin, hindi pa ba maliwanag sa'yo yun? Warning yun, Alfred! Warning ng ano? Hindi ko alam. Basta hindi ko gusto. Via, alam mo, tama na. Masama sa baby natin, masyado kang tensyonado. Mamaya, sumakit na naman ang likod mo. Tama na. Pasok. Mayor, may nagpadala po ng bulaklak. Ganun ba? Talaga, ang sweet naman. Hindi ho yung klase ng bulaklak na iniisip niyo eh. Alfred! Alfred! Ilabas niyo! Bakit inakit niyo pa? Pasin! Oh my God! Reyes! Tumawag ka ng ambulansya! Robert, tulungan mo ako! Nakagaan! Buksan mo yung pito! Para silang mga dagang nagtatago sa pusa. Hirap hanapin ang lungga nila. Tito, paano ka naman nakakasiguradong magkasama nga silang dalawa?
Sigurado ako dun. Kung ayaw lumabas ng mga daga, mabuti pa sila na ang palapitin sa pusa. Paano mo naman gagawin yan? Iniipit ako ng mga tauhan ni Pisitio. Dahil kay Evita, Wala ka bang magagawa? hindi natin basta-basta maaalis sa Evita. Malakas ang kapit niya sa rehiyong ito. Mahihirapan ka kung babanggain mo siya. Wala kang sapat na pera o tauhan para kalabanin mo sila. Hindi ko basta-bastang isusuko ang aking operasyon. Meron akong isang tao na maaaring makatulong sa'yo. Sino siya? This is very impressive. 5,000 acres siya ng organic vegetables. Mas healthy para sa atin ang organic na gulay. Kahit kainin mo na pagkatapos mong pitasin, pwedeng-pwede. See? Ang sarap. Dressing na lang, salad na. Sino ba talagang pupunta natin dito? Huwag kang mag-alala. Mabait naman si Verne. Medyo nakakatakot nga lang yung face, pero huwag mo nalang pansinin. She's nice naman eh. Verna? Siya ang sinasabi ko sa'yong makakatulong sa'yo. Ayun na pala siya eh. Hi, friend! Verna, si Django San Juan. Django, si Berna Hornales. Sa tingin ko, maaari kayong magtulungan. Actually, we've met before. Imelda. Buti naman at naaalala mo pa ako. Wow, ang ganda-ganda talaga ng baby natin. Puti-puti talaga, oh. Kamukha ng daddy niya. Ano? Siyempre kamukha mo. Huwag na may pisngi ni Alfred. Doon pula-pula. Bagay na bagay sa bagay na bagay sa kanya yung pangalan niya, no? Ay, baby. Welcome to your new room. Wow, Inayos namin to ng mami mo, ha? Oh, tingnan mo, oh. Ay, kinaganda namin to para comfortable ka. She's so beautiful, no? Oh, she's smiling. Via. Hello. Doon na muna tayo sa kwarto. At hindi ako nakatulog sa hospital kanina eh. Para naman makapagpahinga muna tayo. Iiwan natin siya? Nandiyan naman si Mildred eh. Hindi ba, Alfred, mas okay kung kasama muna natin siya sa kwarto matutulog? I mean, sa lahat ba naman ang nangyayari ngayon eh? Via, wag mo intindihin yun. Pinapangako ko sa'yo. Hanggat na nandito ako, walang mangyayari sa baby natin. Okay? Hey, welcome home, Via. Hi, Lo. Thank you. Hi, Lo. Hello. Teka muna, why did you check out of the hospital so soon? Di ba dapat nandun ka nag-recuperate after what you went through? Lolo, kasi parang pakiramdam ko pag nandun ako, may sakit ako eh. Lolo, kinuha namin siya ng private nurse para naman pag nandito siya, may nag-aalaga at nagbabantay sa kanya. That's great. Teka muna. Ito na ba ang aking... Look, she's so pretty. Apo? Ang ganda-ganda naman. Say hi to Lolo. Say hi. Hi, Lolo. Hi, Smile, smile. Toyo, please. Oyster sauce yan. Ayun yung toyo. Eh, kasi pares ng kulay eh. Sorry. Okay. Ay. Kasi naman, hindi ako tinuruan ni Yaya Maring dati magluto eh. Tsaka, saan ka naman, di ba? Kumusta na kaya sila nanay at tatay? Alam mo, namimiss ko na kasi sila eh. Ako rin.
Namimiss ko na sila. Kung pwede lang sana natin sabihin kung saan tayo eh. Ginawa na natin. Mas maganda nang wala silang alam. Sigurado ka bang nabili mo yung mga kailangan mo? Oo, kaya nga ako natagalan. Kinumpleto ko lahat ng listahan. Ay, naku! Ano yan? Mababangga! Ay! Oriel! Ah! Bakit? Nasaan si Melvin? Sino kayo? Ano kailangan nyo sa amin? Si Melvin ang kailangan ko. Si Melvin? Oo. Ewan ko, hindi ko namin alam. Totoo sinasabi niya. Hindi niya alam. Hindi namin alam. Kung ayaw nyo mamatay, sabihin nyo na kung nasaan si Melvin. Hindi ko namin talaga alam. Totoo sinasabi namin. Ay, patayin niyo pa kami. Ah, ganon. Gusto nyo talagang sapa. Magulong na kayo! Takot na takot daw si Vian na makita yung corona ng patay. Sinugod nga daw sa ospital pagkatapos makita eh. Kulang pa yun. Kulang pa yun sa lahat ng kasalanan niya. Hi! Guess kung sinong nakita ko sa ospital nung magpa-check up ako. Ma. Sino? Sina Via at Alfred. Nanganak na si Via. Babae ang anak nila. Pinatay nila ang anak ko. Wala silang karapatan na magkaroon ng sarili nilang anak. Julie. Ano yan? Bigay mo sa akin yan. Ano yan? I'm sorry. I'm so sorry. Kaya sila. Walang iya sila. Walang iya sila. Walang iya sila. Chief, alam niyo po ba kung sino may gawa na ito sa kanila? Direct nakausap ko ng officer in charge at sinabi ko na i-update ako sa anumang magiging resulta ng investigasyon. Sa ngayon, mukhang pagnanakaw ang motibo. Salamat, Cesar. Tutuloy na ako, Evita, at nakikirabay ako. Direct nakikirabay. Salamat po. Salve. I want a decent funeral for them. Matagal nang naninilbihan sa atin sina Maring at Oriel. Karapat-dapat lang na maging maganda naman ang paglisa nila sa mundo. It's a pity that they had to go that way. Ako na lang bahala sa lahat, Ma. Kailangan ko nang bumalik sa syudad. Bata pa lang kami, nandiyan na si Aya Maring. Siya nag-alaga sa akin nung nasa States ako. Hindi talaga ako makapaniwala na ganyan yung nangyari sa kanila. Nakikiramay ako. Salamat. Kailangan na namin bumalik sa syudad. Nandiyan naman si Oka eh. Siya bahala sa'yo, ha? Ang sabi dito, mga magnanakaw daw yung gumawa nito sa kanila. Hindi ako naniniwala. Isang tao lang pwedeng gumawa nun. Si Tyrone.
Naghihiganti lang siya sa atin. At ginamit pa niya si inay at si itay. Punta ako doon. Gusto ko siya makita. Hindi ka pwede pumunta doon. Hindi mo ba nakikita? Kung si Tyrod man yung gumawa nito, kaya niya yung ginawa dahil gusto niya tayong lumabas. Mapapahama ka pag pumunta ka doon. Wala akong pakialam. Ako meron. Melvin, mahal kita. At ayoko mapahama ka. Kaya nga ilang buwan na tayong nagtatago dito, diba? At sigurado ako na pati si Yaya Maring at si Mang Oriel ayaw ka nilang mapahama. Gusto ko sila makita. Gusto ko makita na yung tatay ko. Kasi ito na yung huling pagkakataon na magagawa ko yun. Sabi ng doktor, kailangan daw maarawan sa umaga ni Baby Cherry para makasagap ng vitamin D. Teka naman, baka naman masobrahan tong baby natin, mangitim. Hindi, umaga naman eh. Hindi itim yan. Parang iitim yan eh. Puti-puti ang apo sa tuhod. Ate, ayoko naman meron akong anak na gusto ko ganito. Ano, baby? Cherry, 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 cherry. Nag-smile, oh. Ma'am, sir. Handa na po yung almusal. Okay, halika na, halika na. Sige, Yaya. Bahala ka na muna kay Baby Cherry. Kain lang kami. Huwag masyado parawan. Gilid mo na yan maya-maya. Sabi ko naman sa'yo, hindi magandang idea to eh. Julie, kailangan kong gawin to. Melvin, umuwi na lang tayo. Kailangan kong magpaalam kay nanay at kay tatay. Sige, mag-ingat ka. Julie, kung magkagulo dito, tumakbo ka na paalis. Ha? Julie, mahal kita. Mahal na mahal kita. Sige na. Melvin, kumusta? Naniya ka. Ikaw ang pumatay sa mga magulang ko! Juno, Derek! Awatin ninyo! Cherry? Ma'am! Ma'am, sir! Ma'am, sir! Si Baby Cherry o nawawala! Ano? Nawawala ho si Baby Cherry! Ano ba nasasabi mo? Eh, wala ho dito eh. Nawawala ho siya. Anong nawawala? Baby! Saan ka nagpunta? Nagtimpla lang po ako ng gatas! Ano mo? Maninawan ang gatas! Maninawan ako! Yata, Maninawan ako! Calm down. Iniwan ko naman po dyan eh.
Tulungan mo ako, anak ko! Ayok ka! Walang iya ka! Salve? Kaninong sanggol yan? Tama na! Tama na! Tigilan niyo yan! Velvet! Julie, wag! Bitawan niyo ako! Hindi makapasalanan ka! Huwag tumuwagin na, Julie! Tama na! Tama na! Tumigil ka na! Tama na! Tigilan niyo na yan! Wag! Julie! Patuloy kayo lahat! Pinagkil na! Benta siya! Tita, tata na. Lumayo ka! Lumayo kayo lahat! Lumayo kayo! Lumayo kayo! Cesar. Hindi! Ayoko! Hindi tayo! Hindi! Julie! Bitawan niyo ako! Pumunta agad ako na natanggap ko yung tawag. Nakausap ko yung mga pulis na nakakita na nangyari. Nabirindan ko si Tyron si Melvin in self-defense dahil pugante siya. Malabang magkaroon ng kaso. Yan yun, bahala sa lahat. Cesar, bilhin mo lang yung mga tao mo na ingatan si Julie. Oo. Tsaka salamat. Iuwi ko muna ito si Mama. Mabuti pa rin si Mama. Sige na, Vita. Salamat, Cesar. Sige na, Julie. Ika. Tyron, liga mo na. Liga mo na sa presinto. Kailangan ng statement mo. Sige na. May nangyari ba sa bata anak ko? Ikaw ang malilintigan sa akin! Sir, andito na po sila. Ito na pala ang mga pulis. Ano po ba nangyari? Ito kasi babaeng to, winalayo ang anak ko eh. Oh my God. Lumapit ka rito para makausap ka! Sir, kanina iniwan ko lang po sa stroller yung baby para magtimpla ng gatas. Pagbalik ko po, wala na po eh. Hanapin niyo ang anak ko. Gawin niyo ang lahat. Ibalik niyo lang sa akin ng anak ko. Parang awa niyo na. Ibigay sa akin lang anak ko. Ito ang anak niyo. Samantalang ang anak ko, hindi niyo man lang binigyan ng pagkakataon na ipanganak. Hello, Julie? Si Melvin. Pinatay ni Tyro si Melvin. At hindi ako hinayaan ni Ate Vitang iligtas siya. Pinigilan niya ako. Gaganti tayo. Handa akong gawin lahat ng ipapagawa mo sa akin lapit sa kanila. Bakit ba nila ginagawa sa atin to? Ano bang naging kasalanan natin sa kanila? Oras na para malaman nila kung sinong kalaban nila. Yan! Labas! Bakit? Anong nangyayari dito? Wala na marami sa chat! Bakit? Labas! Sandali lang, saan niyo ako dadalhin? Halika! Ay! Sa akin! Sandali lang, saan niyo ba ako dinadala? Sige dito! At ako po nga sabi ako eh! Kamusta ka, Dia? Salve? Ano mo ngayon pwede ka na?
Kung sana bukas may babalik ko lang ang dati nating pag-ibig, ang init ng pananabik. Di sana ganito nang hihinayang sa'yo. Kung sana bukas mabawi ko ang lahat na dapat nasa akin lang, di na muling mag-aasam. Sana'y makamtan kung sana bukas. Dati